Umaatras po ang truck na yan hanggang sa tumama sa pader ng isang gusali at tumigilid sa isang highway sa Tuba, Benguet. Sugatan ng driver habang ligtas naman ang pahinante. Ayon sa pulisya, nabitin ang truck habang paakyat ng kalsada. Kaya umatras ito para makabuelo. Pero pagkaatras, nawalan daw ng kontrol ang driver. Overloading ang tinitingnang sanhi ng pulisya at may kargang sako-sakong pataba ang truck. Nahaharap sa reklamong physical injuries ang dalawang gwardya na nanakit sa 17 anyos na binatilyo sa Intramuros sa Maynila. Nag-ugat ang pananakit ng pumalag umano ang menor de edad matapos sitahin dahil sa pagbibisikleta sa bawal na lugar. Saksi si Salima Refran. Sa guhang ito sa Intramuros, Maynila noong linggo ng gabi, makikitang nagkakagulo sa bahagi ng Riverside Esplanade. Isang babaeng pumapagitna sa mga gwardyang nakauniforme ng Gwardya Sibil at sa kinukuha nilang lalaking nakaputing t-shirt. Hawak ng isang gwardya ang damit ng lalaki at hinahatak ito habang sinusubukang makipag-usap ng babae. Hinampas ng gwardya ang lalaki. Ang isa pang gwardya, basag yung mukha na kasama ko. Lumaban na ako. biglang sinuntok ng malakas sa muka ang lalaki. Ang gwardyang unang humampas, nagpakawala ng sunod-sunod na suntok sa tagiliran ng lalaki. Hinampas sa ulo at pinagsisipapa. Dito na kumawala ang lalaki at nakipambuno sa dalawang gwardya. Ang lalaking nakaputi na pag-alamang menor de edad at 17 anyos. Agad inireport sa tourist police ang insidente at inaresto ang dalawang gwardya. Na-inquest na rin sila sa Manila Prosecutor's Office para sa reklamong physical injuries. Iniharap ang dalawa kay Manila Mayor Isko Moreno. Paliwanag ng mga gwardya, ilang beses nilang sinita ang menor de edad dahil sa pagbibisikleta na bawal sa lugar pero hindi umano nakinig. Yung time po na lalaglag yung cellphone ng bata, hindi ko po alam kung kukunin niya po o hindi kasi nakita ko po yun eh. Pagtango po ng kasama ko, sinuntok po ng bata yung kasama ko. Nung malapit na po akong malapit ko na po yung mahawakan yung bata para mahulog po sana. Ang nangyari po, pinalo po ako ng matigas na bagay po sa mukha kaya po nagkaroon po ko ng damage. Dito na raw sila naghabulan hanggang sa mga kainan. Nagsalita po yung bata na gusto ko pa daw makaisa ng palo sa kanya. Kaya doon na po ako nagkalaiti na nasaktan ko po yung bata. Pero tanong ng alkalde sa mga gwardya, bakit hindi na lang daw tinawag ang mga pulis? That time po talaga, Mayor, nagawa ko lang po talaga yung dahil po sa bugso ng damdamin. Guards should be guarding property. They're not policing the streets. They're not allowed. Streets, alleys, boulevards, or any public places is under the PNP for peace and order situation. Humarap rin kay Mayor Moreno ang pamilya ng menor de edad na kasalukuyang nasa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Kahapon nahihilo siya. Saka alam niyo, Mayor, yung bata niya, hindi ba sa guliro yan? Akala kaibigan niya, kung may away man, umaalis na yan. Dahil sa insidente, sinabi ng Intramuros Administration na ito-terminate nila ang kontrata sa security agency ng mga sangkot na gwardya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng security agency. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Tatlong sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan sa Skyway sa Taguig. Ayon sa PNP-HPG, sumalpok sa bollard ang isang kotse habang paliko ito sa Magallanes exit at ang mga debris tumama sa paparating na motorsiklo. Habang ang isang MPV sumalpok naman sa kotse na bumangga sa bollard. Dinala sa ospital ang mga driver ng tatlong sasakyan. At ayon sa pulisya, nagpositibo sa alcohol ang driver ng kotse. Sasagutin daw ng driver ng kotse ang gastos sa mga pinsala ng dalawang nadamay na sasakyan. Nirelieve na sa pwesto ang 12 pulis na sangkot umano sa pananakit sa mga bagong destinong kabaro nila sa Basilan. Tinanggal din sa pwesto ang mahigit 6 na pupang pulis. Saksi si June Veneracion. Napahiga na lang ang isang naka-uniforming pulis matapos hatawin ng napakalakas sa muka. Tila nawalan pa siya ng malay. Sa isa pang video, makikitang nakaluhod naman ang isa pang pulis. Pinitik-pitik ang tenga niya
sabay sinikmuraan ng dalawang lalaki. Kita ang mga pasasahita sa mga sinaktang pulis. Habang inasikaso ng medic ang iba pa sa kanila, ang nahulikam na nanakit daw sa kanila, mga kapwa rin nila pulis. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente sa barracks ng Regional Mobile Force Battalion 14B sa Lamitan noong February 5. Welcome rides daw ito sa mga bagong destinong pulis doon, bagamat naging bahagi na raw ang tradisyong ito para sa mga bagong destinong pulis. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang physical contact. Parte ng welcome rides po nila yung pag sinasabi natin na roll like a barrel. Ito po yung parte ng mga physical exercises na wala pong physical contact. Nandiyan din po yung pag-push up, roll like a barrel, pag-duck walk. Ito po yung mga physical initiations na exercise lang po kung na-considered po siya. Isinailalim sa physical at mental examination ang mga nasaktang PNP personnel. Nasa maayos na silang kalagayan. Sa tala ng PNP, 129 ang mga bagong assigned na pulis na isinailalim sa Basic Internal Security Operations Training. Tukoy na ng mga otoridad ang 12 pulis mula sa Regional Mobile Force Battalion 14B na sangkot sa hazing. Nirelieve na sila sa pwesto, pati ang mahigit 60 mga police commissioned officer at non-commissioned officer, kabilang ang battalion commander para sa mas malalim na investigasyon. Hindi lamang po tinanggal yung 12 na unidentified. Tinanggal na po ang lahat ng miyembro ng 14B ng Regional Mobile Force Battalion. So lahat po sila 70 plus. Sila po lahat ngayon ay administratively relieved po. Nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon ang National Police Commission. Wala raw po ang anumang uri ng hazing sa PNP. Tiniyak nito ang mabilisang investigasyon. Ayon sa PNP, posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang mga sangkot na pulis. Hindi po natin kinokondone and tinotolerate ang mga ganyang klase ng activities. Mananagot po ang dapat managot, makakasuhan po ang dapat makasuhan, and rest assured po na maibibigay po natin yung dapat para doon sa mga victim. Sinusubukan namin kunin ang kanilang panig, maging ang mga biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Pinuna po ng ilang netizen ang nag-viral na signage sa paanan ng escalator sa Shaw Boulevard Station ng MRT3. Ang nakasulat dito tila panghihikayat sa mano-manong pag-akyat na makakatulong daw sa puso, sa baga at sa kalamnan. Pero ang sabi ng mga netizen tila pagmamanipula ito sa mga commuter. Sa halip daw na ayusin na lang ang mga escalator at elevator. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng DOTR MRT3 na inalis agad ang signage nang malaman nilang tungkol dito. At hindi rin daw kailangan ng nasabing signage dahil gumagana naman ang lahat ng escalator. Ang pagpaskil nito wala raw pahintulot mula sa pamunuan ng MRT3. Gayunpaman, humingi sila ng paumanhin. Wala raw silang intensyong ipagsawalang bahala ang pag-aalala ng mga pasahero at ipinag-utos na rin daw ng pamunuan ng DOTR at ng MRT3 na sakaling magkaaberya ang mga escalator, prioridad itong ayusin. Ipinagtibay ng House Committee on Justice ang committee report na nagsabing insufficient in substance ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa tuloy ang patay ang mga reklamo dahil pagbobotohan pa ang desisyon sa plenaryo. Saksi si Jonathan Andal. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. 39 na kongresistang miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto pabor sa committee report na nagsasabing insufficient in substance ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nanindigan ng Justice Committee na hindi sufficient in substance ang De Jesus at Masa et al. Complaint ay pinagtibay na din na i-dismiss itong 2 impeachment complaint na ito laban sa ating Pangulo. 4 naman ang tumutol sa committee report. Well, I voted no because I think there's a misapplication of Section 5, Rule 3. The committee effectively conducted a mini trial. Denial of due process, serious allegations were dismissed without hearing. This is textbook grave abuse of discretion, and I think there's a sufficient grounds to raise it under Rule 65.
before the Supreme Court. Sabi pa ng ilan sa kanila, kulang ang report. Hindi raw kasi isinama ang aligasyong nag-deliver umano ng 8 bilyong piso si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para kay Pangulong Bongbong Marcos na patunay raw na guilty ang Pangulo sa betrayal of public trust. It is cited in the complaint that Yusek Bernardo delivered 8 billion pesos in kickbacks for the President. No, hindi po sinabing to the President but for the President. Bagay na kinontra ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. There is nothing in the statements of Yusek Bernardo which directly links the President to any of the allegations. Isang resolusyon ang ipinasa na sa Committee on Rules para mapagbotohan sa plenaryo ang pagbasura sa impeachment complaint. Sa ilalim ng House Rules on Impeachment, kailangan lamang ng botong 1/3 ng Kamara o 105 na boto para tanggihan at baliktarin ang committee report. Kapag nangyari ito, tuloy ang impeachment at kailangan gumawa agad ng House Committee on Justice ng Articles of Impeachment. Pero kung bigo ang mga nagsusulong ng impeachment na makakuha ng 105 na boto, patay na talaga ang impeachment complaint. Kailangan nang maghintay ng 1 taon bago muling makapag-initiate ng impeachment complaint laban sa Pangulo alinsunod sa 1-year bar rule sa saligang batas. That initiation is completed when you refer it to the Justice Committee, no? So kung kailan na-refer ito sa Justice Committee, maglalaps ito January 26 of 2027, which means January 27 of 2027, wala nang existing na 1-year prohibition period. Umaasa po ang Pangulo na kahit na po ang sinasabing impeachment ay isang political tool, umaasa po siya na ang mga miyembro po ng House of Representatives ay maaayon lamang kung anong ebidensya na naipakita at naging discussion sa Committee on Justice. At ang Pangulo po mismo, sa sarili niya, kumpiyansa siya na wala po siyang ginawang anumang impeachable offense. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.